3, 2, 1. Happy birthday, Sammy. Still remember October 5 or October 17, 1975. Then comes August 4, 1979. And now it's December 19, 2024. That's how many years I can count. Basta ang alam ko lang, we've been together for so long, for those many years, at palaging kinikwento ko sa anak mo, all these years, all the togetherness, baka mabibilang ko dun sa first finger ko, 5, kung kailan tayo separated para bang inseparable na tayo from that October of 1975. Diba? Parang pag palaging pagkasama tayo sa car or anywhere, sabi natin, hindi pa tayo nagsasawa sa isa't isa. So that's how long we have been together, best of friends, best in everything. So, happy birthday, love. I love you. I love you so much, very, very much. Happy birthday. And happy birthday, Papa. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Happy birthday, Papa. Good luck in the New York bar. As usual, I'm sure you will top it. We love you. Thank you for all the support, and we hope for 2025 you have more success and you have more adventures, and of course, you pass the New York bar. Happy birthday! thank you for 1, go. Happy birthday, Papa! Alam niyo si Papa, syempre ako lang yung kaisa-isa niyang anak na babae. But that was not an excuse for him not to teach me how to do things like a man. So ano yung mga tinuro niya sa akin? Tinuruan niya akong mag-drive ng nakabitin. So yung hills sa Philinvest, tinuruan niya ako doon, start, stop na manual. So he made sure that I could drive well. And then also, tinuruan din niya ako kung paano mag-drive sa highway ng isang 13-seater or van. So lahat yan, tinuro sa akin ni Papa, and so many other things, because Papa showed me that being a woman does not mean that there are things that a woman cannot do. Kung ano kaya gawin ng lalaki, kaya din gawin ng babae. And that was really very empowering. Happy birthday, Papa! Gusto ko lang sabihin na yung confidence mo sa akin, yung tiwala mo sa akin, yun yung isa sa mga bagay na dala-dala ko hanggang ngayon. And I will always be thankful for that. It's such an honor to be the daughter of Attorney Simeon P. Madrid, and I hope that we will continue the legacy that you've built for many, many, many years, for like 70 more years and more than that. I love you, and I'm very happy to finally be home in the Philippines with you. Happy birthday! And Happy birthday, Papa. Tuwa ako na umabot ka na ng 70, and sabi nga ni Luis kanina, 70 more years to go. Kwento lang ako, isa sa mga magandang memories na naalala ko with you is yung first time ko mag-commute, siguro grade 6 ako nun, sabi mo, oh, sumakay ka lang sa bus, sabihin mo sa konduktor, dito ka ibaba at ibababa ka. So, forever dinala ko yung life lesson na yun. Tapos, hindi ko makakalimutan ito. Second story ko, nasa Hong Kong tayo. Iniwan mo sa akin yung maleta mo. Ay, ang shoulder bag mo or briefcase mo. Iniwan mo sa akin yun, tapos inis na inis ako kasi mag-isa ako na. Tapos kinakaladkad ko yun. Na hindi ko alam, nandun pala yung pera namin lahat. Kaya, grabe ka, Papa. Pero yun nga, I wish you the very best. I wish you a happy birthday. And of course, lahat ng gusto mo i-achieve and i-conquer or i-materialize sa mga projects, nandito ako para tulungan. Happy birthday, I love you. Hi, Papa! Happy birthday! So, nag-iisip ako ng memory ko sa'yo
So, yung isa kong recent memory ay nung baby na si Martino. Habang nag-aantay tayo, habang nag-shopping si Mommy at si Ryan, nag-usap tayo tungkol sa future, sa mga plans, yung parenthood. So, ang dami yung pong nasabi sa akin na mga golden nuggets na talagang makukuha mo lang yon pag experience na parent. Siyempre, good parent and good provider. So, happy birthday, Papa. Continue taking care of Martino. We love you. Nakakatawa yung scenario na memory ni Mia. Kasi yung memory ko, kabaliktaran. Dati mayroon akong rollerblades at nasa UP Oval kami. Hiniram ng papa ko yung rollerblades. Ang problema dun sa part na Oval, pababa na yun eh. So, ang bilis na nang umaandar, tinakbo ko siya kasi magka-crash yung tatay ko sa rollerblades. Di na paano ipreno yung sa likod. Nung kinuha ko na siya, o di pares kaming nagtumba-tumba dun sa kalsada ng UP. So yun ang memory ko sa... So dun galing yung adventurous spirit ng Madrid, galing ka sa aking butihing tatay. So happy birthday, Papa. I love you too. Happy birthday, And Papa. Martina loves you too. Martina loves you, Papa. Wave. Wait, Martina, wait. Unstoppable. Akala ko one time lang gagawin. Sandali, Jane, sandali. Jane, wait. Hindi pa yan, yung isa pa, Jane, yung ano. Happy birthday, Papa. Happy 70th birthday. Alam ko ikaw yung isa sa talagang walang tigil yung mga gusto mangyari sa buhay, both sa mga jokes mo, sa mga travels mo, at mga plano mo kay Mami, mga activities nyo. So definitely maraming pang mangyari towards the future hanggang sa mag 170 ka na. Bye-bye. Happy birthday. I love you. So sorry.
One. Yung mga cute. Sige ka na yan. One, go. Yay! Yay! How about blow ka rin, blow. Dalawa. May dalawang cake naman. Ilabas, please. Ha? Layo na. Okay, isa pang round. Let's go! Mabubuhat ba ni Papa yan? Mabigat ka? Mabigat. Patong na lang sa table. Medyo mabigat. Pa, mabigat ah. Okay, go. Okay, one. Kanta. One more. Happy birthday! Yay! This is your birthdays. Let's go. Pwede naman mag-dessert party. Yan. Ang layo na. Lagyan tayo. Happy birthday to you. Sila, yung pala, gutom na pala sila, so kakain na kami. So, nakakatuwa kasi it's just, they don't know it, but those moments talaga, I really felt so lucky kasi, di ba, parang, how can you be able to, at my age, na you can have everything with your parents? And I've been considering them my parents ever since like 20 years now. So, super lucky talaga ako na kasama ko si Papa at sa ano niya, sa office niya, si Mommy rin, ganyan. So, yun. As a daughter-in-law, I may not say it a lot, but I really love you guys, and I'm really so lucky to be part of the family. And I have 4 sets of parents, so, and now I have more sets of parents because of the addition of Tita Mia, Tito Mark, Tita Lenny, and Tito Rock Bobby, Tito Del, and Tita Rose. So, did I miss someone? So, very, si Tita Lay din daw, saka si Tito Bush, lahat na, Tita Meg, Tito Ben, Tita Lai, Sama na lahat. Tita Meg. Si Tita, sabi ko na, sama na nila. So, thank you, happy birthday. Yay! What number? Uy, si Kiki nga, nakatakas. Ayan. Oh, and ito sa mga around 3 p.m. Oh,
sige. Let's look for someone. So, for everyone siguro, Papa's going to take, Papa's reviewing for the New York bar. Wow! And I think that, for me, that's something very, very admirable, no? Kasi parang, at 70 years, he just became 70 years old. And it felt to me na the best is yet to come. Alam mo yung gano'n, parang nagsisimula pa lang yung buhay niya ulit. Diba? At 70 years old. So, that's something na I will always carry with me also as a lesson. Parang there's always, age, you know, even if you're 70, even if you're 50, even if you're more than that, the best is always yet to come. Tapos, ano pa siya? Sabi pa niya sa akin, Eric, pwede ko ba isabay yung London bar at New York bar? Sabi ko pa, baka hindi pwede. Focus ka muna sa New York bar. No? Pero yun, so parang it's so admirable, di ba? And I'm a witness of that. And I'm a very, very lucky witness of that right now. And I'm also lucky to see him every morning, wake up early in the morning and study. No? Study early in the morning. Kasi dito na kami nakatira with him. And I, like Nicole, no, parang I also see this as parang very lucky moments, diba? Na you're able to spend time with family. And the kids are able to spend time with their lolo and their lola, diba? Their lolo and their lola. And yeah, parang that's something I will always cherish. Nag-land kami sa Pilipinas, very, very soft yung landing namin kasi dito kami nakatira with them. So, thank you for helping us in that transition also, Mami and Pa. So, happy birthday, Pa! Nikki! Malaki na yung intern mo, ha? Let's go! So we're sharing about memories. I haven't had a lot compared to others, but I guess yung pinaka-naalala ko or pinaka-part tumatak po sa akin is yung how you have been testing me with Latin Maxim. Because it's really something that I choose to ignore. As I study, pag sumobra ng 2 words, medyo hindi ko na po siya masyado ina-absorb. But I appreciate those mini lessons with you over dinner and over random situations. I appreciate that because it pushes me to study better and to be better at what I'm doing. I just want to say that I also appreciate you as a lawyer and how I think that you are such an inspiration, not just to me who is an aspiring lawyer, but to others as well who see you and the way you work in general. So thank you so much. I get scared sometimes with those random questions, but it's okay. Kinakabahan lang po. Yan nga po. Yeah, so yun lang po. So thank you so much, and I'm very appreciative of allowing me to be part of your family, and we love you and thank you once again. Yeah. I think si Papa and si Mama, we spent a lot of time with them when we were in the US. And every time nandun si Papa, natatawa talaga ako kasi di ba kami ni Jenna parang very robotic. I think schedule, whatever. Pero ang dami kasing mga hilang ni Papa. Kunyari, napanood kami lang sa MasterChef. Tapos, kunyari, gumawa ng foie gras, whatever. But, sabi niya, Esel, pupuntahan natin yan. I wanna eat that dish. Sabi ko, Papa, hindi mo talaga magugustuhan. Sure ako, sure. No, mukhang masarap yan. Punta tayo. So, we will manufacture this trip. As in, within the first bite, ayoko pa. So, parang ang dami namin ganon. But, it really makes me and Jello laugh. Kasi,
yung appetite for new experiences, diba? It makes every day exciting. And then also, like, simple things. Kunyari, magpuputo lang ako ng cake. Bigla naman si Papa, Hazel, para ka nagka-cut for NASA. Parang, like, he just finds, parang for me, it's like, very articulate, pero yung thoughts niya, very similar kay Maria, Felipe, and Luna. Yung very naaaliw siya. And it reminds me also to celebrate simple things. So yun lang. Thank you for reminding me and Jello to find joy in everyday things. Thank you, Esal. Speaking of cake, may napakasalang na strawberry shortcake sa... Si Mia, wala. May strawberry shortcake sa likod. Let's see. Si Papa. Habang nag-iisip si Luis. Sige, kopya. Sige na. Si Alba saka si Echo ngayon. Si Alba saka si Echo. Gusto niyo mag-happy birthday ko, no? Sige, gusto niyo Alba. Okay, lahat ng firstborn magsasalita. Pati si Martino. Hawakan mo din. Kakainin niyo, Mike. Happy birthday. You have to say something. Sino go? Say happy birthday. And now you have to say a message. You're not a baby. You have to say something for you. You have to say a message. A message. What's your message? Hawakan mo, baka kainin niyo, Mike. Ikaw, Bella. Ayaw na. O, sino pa? Hindi. Tatawagin ko muna. Hindi, may isa ako napaka-special. Nakilala ni Papa since like noon. Bago si Miss. May I call on? Beth. Ano na ba si Beth? Message naman. Tinake niya yung... Hindi pa tayo siya. Ay, palakpakan, kinakabahan talaga si Miss Beth. Kaya palakpakan. Kahit sino ang hindi nakakakilala kay Beth Mendoza. Kwento. Ay, daming kwento yan. Daming kwento mo eh. Pili ka ng ano. Pili ka. Kwento ko na rin yung nag-apply ako kay attorney. Yung interview niya sa akin. 19 years old lang ako nun. Sabi niya 70 lang. Hindi ko totoo. 19 na ako nun, sir. Ay, hindi daw malilig. So, yung mga tanong niya lang, personal, about family. Tapos, nag-ano lang siya, dictation ng short. So, yun, pumasa ako sa kanyang interview at test. Start na ako the following week. So, Q&A na lang. So, nag-apply ka 19. Bakit tumagal ka ng sobrang tagal na 30 SPW? Siyempre, sa palagay ko siya ng pinakamabait na boss. Napakahirap iwanan ni attorney. I tried, mag-apply ako before, pero pag andyan na yung final biglang nagbabago isip ko. Hindi ko kaya yun sa start. Ganun kita kamahal, sir. Happy birthday. Maraming pang birthday. Okay. Ano, meron ka ba gusto sa salita? Ako. Sige, si Luis daw. Si Luis, nakaisa sa salita. Yung fondest memories ko palagi kay Wowo is every time pinakwentuhan niya ako ng whatever factoid about whatever thing on earth. Magsisimula siya sobrang seryoso. So, very serious, very logical. Yung piano, pinuha ko dahil sobrang complicated, ang daming strings, may sobrang talino na tao na nag-invent ng piano. And then, yung last sentence palagi ng story niya, magiging alien. Dumating yung piano dahil may alien. Ayun lang. Ayun, because of that kulitan, kalokohan, shenanigans, hindi na ako naniniwala.
birthday. Kasi mas marami akong may share sa inyo. Dahil si Kuya Sally, kumbaga, when I came to Manila this time, ayan, kay Ate Son ko nag-stay. Then, humiwalay lang ako sa kanila. No, nag-asawa na ako. So, kumbaga, from Jello to Vincent, kasama nila ako sa bahay. So, ang may-share ko lang, yung contribution siguro, yung nakuha namin, ano yung naibahagi sa amin ni Kuya Sammy, malaki sa season 5. Kasi, knowing Ate Son, the eldest, syempre siya yung, kumbaga kung bakit, lalo na ako, kung bakit ako nakapag-aral sa Manila, dahil kay Ate Son. Kumbaga, inano niya sa akin na, sa Manila ka mag-aral. Kung ano yung dreams ko, natupad yan dahil kay Ate Son. Pero, malaking bagay din, yung influence ni Kuya Sammy. Okay? Nagtataka nga ako dahil sa kwarto Ate Son, yung apartment namin may bed, kumbaga doon sa master. Ako yung nakahiga sa bed. Si Ate Son, naglalatag lang yan dahil may baby. So, kung iisipin ko, paano kanya nagkaroon ng 4 na apat si Ate Son? Nakasama nila ako sa kwarto, ha? Paano? Oh my God, paano ka? So, si Kuya Sammy, kung bakit sa season, ang dami niyang naibigay sa amin, like, ano ba yung pagsiswimming? Kung bakit kailangan maligo ka sa dagat na hindi ka dapat matakot. Si Kuya Sammy yun. Okay? Bakit kami nag-rosary, family rosary together? Dahil kay Kuya Sammy yan. Okay? Kung may mga problema sa bahay, pagiging kalma, dahil kay Kuya Sammy yan. Okay? Ang laki ng respeto namin kay Kuya Sammy, ang laki ng bahagi niya sa family ng sister. Okay? Marami talaga. Siguro masasabi ko, kung hindi mo siguro Ate Son naging asawa, si Kuya Sammy at ibang klaseng pag-uugali, baka kami, mga kapatid mo, ako, bunso, at saka sa mga anak ko, baka hindi ko din naibahagi. Lahat yan parang nanggaling lahat yung good things to be a good person dahil kay Kuya Sammy. Ganun yan si Kuya Sammy. Pero paano nangyari yun? Kung bakit? Paano ba nangyari yun? Si Kuya Sammy, nafe-feel ko yung pagmamahal din sa amin. Kapag may problema, kailangan ko ng legal services, isa siya, pinapakita niya ako. Huwag kang mag-alala kasi andito. Okay? Yan si Kuya Sammy. Then, basta pag tumawag ako sa office, or may kailangan, pag siglen ang pumunta, sabihin niya, wala yan. Pero pag, sir, andyan si Mame, agad, seryosong bagay. Kumbaga, yan, basta alam na dapat kami Kuya Sammy. Tapos ito, ang isang kwento ko. Kaya ewan ko kung maalala mo pa, nung nanganak ako sa hospital, di ba, yung after manganak ka, yung pagpapadede, hirap ako, yung may birth. Kailangan ko ng magpadede. Hirap na hirap ako mag-pump. Si Kuya Sammy, siya nag-pump. Ay, hindi, nag-assist siya. Hindi totoo yun. Hindi yan marunong. That's Kuya Sammy. Kuya Sammy, I love you very much. You're really... Grabe nga talaga. Abay ko naman. Siyempre, dahil kuya ko yan, natagal kong kasama yan. Pati yung kamag-anak niya sa Bicol. So, lahat yan, ang laki na respeto ko, basta kasama ako from the time na nakatira ako sa Manila. So, yan. Happy birthday, Kuya! Yeah.
Tapos favorite ko din yung chan mo. Tapos hindi ko makakalimutan yung nasa Morocco tayo. Tapos nagpalabanan kayo ng palakihan ng stomach sa isang foreigner. So, favorite moment ko yun yung nagpalakihan kayo ng chan. And I hope more years to come for you and your stomach. Happy birthday. Basti. Basti. Hello. Oh, don't eat. Baka dilaan. Basi go. Oh, Luna. Luna. You can see Luna behind my back. Happy birthday, Lolo. I'm reviewing for the New York bar, and I don't know if I can make it. If I don't make it, pag wala kayo narinig sa akin, that means I wasn't able to make it. Massive ang papasakahan ng mga legal coverage. Ganyan kakapal yung libro pinadala sa akin, 5 volumes that and written in fine text, maliliit lang, that I have to go through and ingest on my brain and hopefully be able to answer properly yung questions in New York. And the bar is on the last week of June. Yes. I will have 6 months. Pero nag-start na ako ng last November ako nag-start. And it took me about mga 2 weeks bago maintindihan ang method of answering. Iba kasi ang approach ko. Actually, wala na sa isip ko yun na mag-bar sa New York, na nanihimik ako. And one fine day, I woke up, para bang may pumunta sa akin, biglang sinabing kunin ko yung bar. So, sige, sabi ko, never mind if I'm already 17, maybe there's a reason for that. So yun, I'm taking the bar, and hopefully I will make it. And let's see. Kaya nakikita ko ni Eric, I wake up as early as 4 o'clock or 5 o'clock in the morning. Nagre-review ulit ako. Yung behavior ng katawan ko when I was a law student, nagre-review, bumalik na ulit. And ayun, yung ano ko. But, let's see, ano ba nangyayari. Ayun, ano pa ba yung ano bang pinagit sa akin eh? Ito Meg, nakabo. Saan namin si Meg? Kasi pag natutulog yan, nagkapigit isang mata niyan eh. Kaya, ayun, ito po ng 4. Ano ba si Nicole? Si Nicole, one time, dinala ko sinama ko si Nicole sa isang hearing dito sa Mandaluyong. Yung Johnstone, lalaki yun alam mo naman sa courtroom, asartado yan eh. Alam niyo sa courtroom, if you're a lawyer, huwag kang magpakitang gilas na magaling ang English mo. Hindi ka pwede magbitaw ng English sa parang, Your Honor, hindi pwede yung gano'n. Sa courtroom, papangitan ng English. Kasi asaran dyan. Doon mo maririnig yung what did you did. Oo, alam nyo, nakakatawa sa paningin ninyo, sa pandinig natin ordinary people. But in reality, it's a psychological weapon.
One time, ginamit ko yun. Yung isang witness, hindi ko matibag-tibag ang salita niya, ginamit ko yun. So, what did you do? Natawa siya, pati yung kalabang ko natawa. In the meantime, nasira yung kanyang yung trend ko. So, sunod na tanong ko sa kanya, hindi nila masagot ang ng tama. When I asked for postponement, pinagbigay ka agad ako. Kasi pati niya sa tatawa rin. So, yun. Asaran sa courtroom, it's a mental war in the courtroom. It's really a battleground. So, lingsin ko, dinala ko sa Mandaluyong Court. Yung judge na, matanda na, nagkita si Nicole. Eh, ang bata-bata pa ni Nicole noon. She was easily the most beautiful in the courtroom. Pati yung piskal, nag-opos naman, nakatingin sa kanya eh. Dumating yung classmate ko, si Arteche. Tumabi sa amin, nagyabang ng nagyabang. Pinagipin sa cellphone niya, ang dami niyang contact sa kumuli ko, alam niya na pinagipin niya. So, pagdating nung judge, nakatingin ni Nicole, mag-aantay na tumayo siya, hindi tumayo. Nung natawag ako sabay puspon ng hiningi ko. So, since then, sinumpa na ni Nicole, ayaw na niyo makarap sa korte. Dito si Papa, hindi nangyari yan. Sa korte kasi, hindi ka pwedeng magpaganda ng todo dyan sa korte. Dapat papangitan talaga yan. Ang korte talaga ang dyan. So, ang English sa korte, where did you go? Si Jello, lumating niyan sa korte one time, ginamitan niya ng Aranea English. You know, I think Your Honor, the defendant, naku, sabi ng judge, where did you get that English? Si Luis, yeah, alien. Pag kami ng matino, yung piano, biglang natanong niya, sino ko nag-invento? Saan ko nag-invento? Yung piano could never be invented by the human mind. Kasi it is so intricately carved, so intricately positioned, pati yung mga strings, ang gaganda ng paggagawa. You must remember na ang piano, it was developed way back in the 1300s. Isipin nyo nga, anong technology nun. Ayun, so, sino pwedeng gumawa nun? Alien! 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 Amen! Kaya ngayon, lahat tayo may sipon. Saan nga galing sipon? Ang tawag doon ay panspermia. Palabo na lang palabo. Oo. Sino pa ibang nagsalita sa akin? Ano sinabi? Hindi ko. Palaki yung chan pa. Maganda ako mag-spoil. Lahat ng apo ko namin, pag andyan dito sa akin kung magkakasama, isa lang ang room. Ano yung room ninyo? No rules. Oh. Bawal mag-McDo, pwede. Everyday McDonald's. Kasi ayaw bawal mag-McDo, pwede. Ayaw mong maligo, pwede. Ayaw mag-toothbrush, pwede. Walang rules. Si Tita Ami nababahala na. Kaya si Martino, pag nakinoon, lahat pwede. Walang bawal. Si Sonia, sinabi niya October, ang dami niyang binitawang numero, puro mali. That was October 9. Yan yung October 9. October 9 yun. And then, after 2 weeks, nagpaalam na siya sa akin, uwi na siya sa Pangasinan kasi pinapauwi na siya ng magulang niya. Kasi bawal mag-boyfriend. That's why I wrote that song in first part, Sonia, ang pag-ibig ko sa'yo. I recorded it on a crude tape recorder, pinadala ko sa kanya. Ayun.
Eh, nung nag-uwi o nung nag-artik siya sa Pangasinan, narinig niya yun, biglang na araw ng tulala. Natulala. Kung ay na yung sino pa yung nagsalit? Sino pa isa? Chan. Si? Chan. Si Rafa Chan. Si Rafa, ina-admire na yung Chan ko eh. Every time nakikita kami gagawin ng Chan, sana magkaroon na ako ng ganyan. So, be careful what you wish. It might be granted. Parang genie. Sino pa kaya? Si Meg talaga magkakasama kami niyan at malalim ang aming samahan ni Meg, and I am very grateful to Meg. Siyang tumayong yaya sa mga anak ko, and without Meg, it would have been very hard for us. So yan ang masasabi ko ng kay Meg. Pero yung tungkol sa pagpapaano ng gatas, hindi yata ako yun. Inuubos niya yun. Inuubos niya yung Glenn. Fiction nun. Si Glenn yun eh. Tito Glenn, inuubos eh. Sino pa ano? Nikki. Marami akong one time kasi nagkaroon kami ni Nikki. So, as part of my job, silang dalawa ni Nicole, nagbitaw ako nagbitaw ako ng Latin magazine. Tumay siya, hindi nila alam. Grabe. Yung Latin magazine, wala namang makakaintindi. Kung sabihin ko sa inyo, Rendendo, singular. Nasyak ko hindi nila alam. Biglang nagtingin ng cellphone. Yun, nagkaalaman. Ano yun? Hindi ko rin alam. Anyway, kami mga lawyers, we have a way of understanding. We have a way of communicating without really knowing. That's part of our job. Magbitaw ka ng kasalita that nobody can understand. Kaya ito yung mga judges na nagalit. Ayan, but Nikki, keep it up. Alam kong kaya mo yan. Okay. So si Nikki, may nakinig na. Sino pa? SL, ano sinabi niya SL? Sa Amerika. Supporting Sin Life. Nung nasa Amerika kami, during the struggle years ni Jerry at ni SL, andun kami sa 3rd Street. Yun ako, pagkano ka-simple ang buhay namin doon. Doon sa isang parang home in the world na tinitira nila doon. So kami ni Son, we had to stay in another house, isang Filipino rin doon. So wala kami. So one time inabutan kami ng bagyo. So hindi kami makaalis. We had to stay in the home in the mall. But no problem. Naglatag ako ng kumot sa sahig. Doon ako natulog. That's how simple our life is. And of course, I always tell Esel, nakikita ni Esel na kami ni Son, we like to move on. Karami sa mga galaw namin are not necessarily streamlined na galaw. We love to get lost in our travels. So pag naligaw ka na, yun, okay na yun. Pagdating sa nawala sa amin, dumating kami sa Italy, dumating kami ng 11 o'clock in the evening, at we didn't have any hotel to go. Pagbaba namin sa train, naglakad kami sa kalsada, may mga drunks. Yung sa kabila, across the street, may isang lasing doon, inaaway yung basura, tinatagyakan yung basura. Sabi ko, let's get into the first hotel na daan natin. So fortunately, pagliko namin, may hotel na doon, doon kami na-check-in. Yun. Sila ba naman sa ito? Sila? Ano sinabi ko? Not least, ikaw ka na-driving, ikaw na-turo mag-drive. Si Jean, natuto siya mag-drive sa Philinvest without me knowing it. Ang nagturo sa kanya si Nestor na yung
yung driver namin na hindi rin marunong po ang mga street sign. Alam na noon, red light, green light. Pero yung mga nakasulat din sa kalsada, hindi alam mo. O, si Jean, doon sa natuto. Ngayon, dahil nasa Feeling West kami, and we have to go through the heavy traffic ng EDSA Maynab, tinuruan ko siya ng technique how to go through heavy traffic without half trying. So yung technique na yun, bit-bit pa rin niya, bit-bit ng mga anak ko, and hindi ko may sasel sa inyo yun kasi dapat makita nyo in action. Pero it's still there. Ngayon, hindi na automatic na ngayon, so hindi na masyadong relevant yung tinuro ko sa kanila. But somehow, nasa utak pa rin na yun. It's the method of driving yung manual without half trying. Ano pa wala na? Papasakap ng kamay ko. So, ayan. Ano? Papasakap ng kamay ko. Ay, Sabet. Alam mo ito, Sabet, may ito na dumating sa akin eh. Anyway, Sabet, ilang beses kami sa Luzon na yan na in-applyan mo sa labas. Just like yung mga kasama mo, alam ko nagsipag-applyan din kayo sa labas eh. Pero, kinukompare niyo yung magiging amon nyo kay Atty. Madrid. Oh, hindi kayo makaalis-alis ano. Which only goes to show na work is something that has to come from your heart. Kahit na ang trabaho pays a lot, kung wala sa puso mo, hindi ka happy. Oh, pero kung ang trabaho mo, you love your work, you love your surroundings, you love your superior, you love everybody, hindi yun work. Di ba may point doon na when work is no longer a work, you just ride through easily and you enjoy every minute of it. Kaya yung gusto sa inyo umalis na, bahala kayo sa buhay niyo. Sino pa nagsalita? But si Beth has been with me since 1988 or 89. Whatever it is, 88 or 89, that's a pretty damn long time. Si Beth dumating sa akin, dalaga pa. Sa poder ko siya nagka-boyfriend, sa poder ko siya nagka-asawa, nagkasal, nagkaroon ng 3 anak. Ayun, nakatagal si Beth. And then nung nasa Amerika kami, first time nag-US kami, si Beth nag-enroll sa mga bata. Kami kalalim. So sino ba Si Beth lang. Sa Baguio yun. Di naman ako nag-open yun. Alam ko sa Baguio, sinuot ko yun. Kasi si Ian nagpapatulong ko dun sa baba. So sinubukan ko rin yun. Ayun, tumakbo ka, pati yung guardia nagalit sa akin. Kasi puto pa eh, sa isang lang eh. Kasi na pa. Ayun, isang lang, this was October 9. And with Sonia, we have been together at hindi kami nagkahiwalay na ever since. So we are never far from each other. Nabibilang lang sa kami na nagkalayo. I guess that's ganun na talaga kami. And thank you very much all of you for coming. Ito si Nick, Lai, Dr. Manny, Glenn, sino ba ba? Monique, Miguel, thank you. Sila, nasabi ko na kay Lai. Special mention kay Lay. Ang nire-request talaga niya yung para sa kanya yung one step at a time. Pati si Ian na-request na sa akin ngayon. Okay, I will do it. Pero ibang approach na, ibang original. Original. yung song ngayon kasi, umikot din yun sa apat na key. Ulit-ulit na yung key. And then, Boots, Ami, thank you. Sino ba? Si Danin, sabi ko na, Dr. Danin. Tina. Yep. Thank you.
Sino po sa atin? Tito Bobby. BJ Cassie, thank you for coming. And Bobby. ano? Bobby. Aleli. Bobby and Aleli. Alam mo, nalilito ko. Nung nasa Japan kami, babi ako ng babi sa'yo. Ang pag-pronounce pala nila ng Japanese, Bobby. So, si Bobby Angelo, of course, for those who do not know him, he's a top tennis player. Yeah. At the highest, at the peak of his career, anong rating niya? Anong world rating mo? Number 1. Meron niyang world rating. Anyway, nung bata pa ako, nung high school ako, nagkaroon ako ng konting tennis exposure sa Dunsol. So, sabi ko kay Bobby, ako, bigyan mo ko ng trainer para maibalik ko yung yung top spin ko. Kasi nung nag-aaral ako noon, asaran sa Dunsol eh. Walang magti-train sa iyo doon. Buisitan doon. So walang nangyari sa akin doon. And of course, my SP Madrid legal team. Sila ang backbone ngayon ng mga legal cases that's coming out of SP Madrid. Sa pangunguna ni, sila ba? In order of, in the order of importance, sitting order, yung nakikita ko, unahin ko, si Joy, si Camille, si Mona, Attorney Joey, Mariel, Beth, Jonathan. Si Jonathan ang aking isang top counsel. Kaya, Jonathan, di kayo naman kaka-reduce? Si Jonathan, ang payat-payat na nga, nag-reduce pa. Binabawasan daw ang kanyang binabawasan ng kanyang, ano ba yan? Anong tawag ba yung biomass? Ano ba tawag mo? Sinusukat siya ano bang fat na yun? Ano bang tawag sa fat? Body fat. BMI yung index. Kasi ano rin yata ang tingin ang nakita kay Jonathan, yan ang tinatawag ng skinny fat. Kaya nagre-reduce. Ang problema, si Jonathan ay top manager ng SP Madrid. Magtatanong ang kliyente, manager mo ba yan? Oo. Naman parang hindi ko makain. Parang gutom. Sinuswerdohan mo ba yan ang tama? Kaya Jonathan, magpataba ka. Hindi pwedeng huwag kang maniwala sa mga sinasabing dapat magpa-reduce ka para magkatakbo ka ng malayo. And of course, there's Jeff. Si Jeff, wala Madrid and friends, as all of us. Alam niyo, sinasabi ko sa mga anak ko, yung SP Madrid at yung Petrosol, hindi yan basta ginusto namin on our own. Ibinigay sa atin yan from above. May nagkukumpas, may nagko-coordinate, may bibigyan ng tamang galaw, tamang opportunity. Ang tawag yan ay following the law of attraction. So yung law of attraction is a very abstract situation na pag sinwerte kayo, na matubok rin yung law of attraction, things will go beyond your expectation. And I'm sure tayong lahat ay nag-experience ang law of attraction. Diba? Dahil, Luis, ang tayo galing? Alien daw eh. Alien daw. Sige na nga, alien tayo lahat dito. So, ayun lang. How do you say thank you so much sa alien? Thank you. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Merci. 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 One buko daw. Percy buko. Hindi ba ano? Au revoir. Merci. Merci. Merci buko. Merci au revoir. Au revoir. Au revoir. Reservoir, s'il vous plaît. Reservoir. Hindi ba meron pa rin? Sir, sa kabila sir, para pantay. Dito ka dyan, dito. Dito sa akin. Dito sunod ka. Video. Walang practice na Tony. Okay. 1, 2, 3. Happy birthday mo. Happy 1, 2, 3, go. Wala. Isa pa. 1, 2, 3, go. Happy birthday!